Kaugnay pa rin sa pagpatay kay Jemboy, sinibak na sa pwestong iba pang tauhan ng Navotas Police Substation 4. Pinasisilip na rin ng ilang mambabata sa mga dapat baguhin sa protocol ng mga police operation. Nasa frontline. Ito hindi natin na-discuss to, ito yung last week pa eh. Yung tungkol dun sa napatay na si Jemboy. Alam mo, meron lang akong gustong i-comment dito kasi meron kasing ibang mga politiko na medyo pumapapel dito sa part na to. Pero ang maganda talagang ginawa dito ni PNP Chief Acorda, sinibak niya ho yung mga pulis na yon at kinasuhan. Okay? Linawin ho natin ang unang step lang ay sinibak. Hindi pa ho yung step na kakasuhan. Iba pa ho yung usapin ng kakasuhan. Okay? Ang sinasabi lang dito, sinibak agad-agad para syempre mawala muna sila ng mawalan sila ng authority, at the same time mabawi yung mga baril sa kanila. Pero yun ang unang ginawa at yun ang ginawa ni PNP Chief Acorda. Ang balitang yan, si Elaine Fulgencio. I'm disappointed, masakit sa akin bilang ama ng kapulisan. Every time na may nasasaktan na individual, common citizen natin, wherein it is our sworn duty to serve and protect yung citizenry. Tapos na-involve mismo yung ating kapulisan. Hindi lang publiko, kundi maging si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. ay dismayado rin daw sa kapalpakan ng mga pulis na bumaril at pumatay sa binatilyong si Jemboy Baltazar sa Navotas. Kagabi nga bumisita ang PNP Chief sa burol ni Jemboy. Bukod sa pakikiramay, nangako rin siya ng hustisya sa mga kaanak ng biktima. Kung si Senador at dating PNP Chief... Alam mo, maganda kasi dito, nirereklamo ng family ni Jemboy na bakit daw pinakawalan. Hindi ho. Inassure mismo ng ating PNP chief. Una-una sinibak pero alam ko nakakulong yung mga salarin ng mga pulis. At yun sinamahan pa nga nung district na nakakasakop, yung pinakapinuno nila, sinamahan sa presinto para ipakita yung mga pulis na mga palpak. Okay? Yun po, sa akin lang, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo to, may mga palpak talagang pulis. Meron, no? Wag ho dating tanggalin yan. Ang importante naman po, ginagawa naman po ng PNP Chief ang kanyang sinumpaang tungkulin na sisiguraduhin na yung mga palpak ay mananagot. At siya nga mismo personal. At yung kanyang pagpunta, yung sincerity ng kanyang pagpunta doon, hindi, alam mo yun yung hindi namumulitika. Kasi yung iba, alam mo kagad pag pumunta, may politika. Ito, napaka simpleng tao, napaka humble na tao to ni PNP Chief. Nakikita nyo naman sa kanyang aura Bato de la Rosa naman ang tatanungin, oras ng pag-aralan ang standard operating procedure sa mga police operation. Pinag-aaralan na rin ng senador kung magpapatawag siya ng pagdinig sa Senado tungkol sa nangyari. Magsasagawa naman ng sariling investigasyon ng Commission on Human Rights sa kaso ni Jemboy. Aliban po doon sa aming parallel investigation para makuha po namin yung kumpletong picture dito po sa pangyayari. Ang Commission ay nagbibigay din po financial assistance sa mga tulad po nitong biktima ng human rights violation. Para maibalik ang tiwala ng publiko sa mga pulis, nirelieve sa pwesto ang lahat ng tauhan sa Navotas City Police Substation 4 sa ilalim. So, aside from hindi lang po yung mga suspect, pati ho yung entire nirelieve lahat. So, ganun po kaseryoso ang ating PNP chief. Sila sa komprehensibong retraining at refresher course. Sinampahan naman ng kaso ang 6 na nakakulong ngayong pulis na sangkot sa So, malinaw yan. Nirelieve lahat ng pulis. Tapos yung mga sangkot, sinampahan ng kaso. Maril, kabilang sa mga kinakaharap nila ang reckless imprudence resulting to homicide.
para tapusin ang dismissal proceedings. Hindi po bibigyan ng special treatment itong mga pulis na involved at wala pong mangyayaring whitewash ito. Dumalaw po yung ating Chief PNP kagabi sa Bohol at siya po mismo ang nag-assure sa pamilya na poproteksyonan po sila hanggang matapos po itong kaso na ito. At kung sakasakaling may magtatangkap haras at manakot po sa kanila, ay ipag-alam kaagad kay Chief PNP para ito ay ma-actionan po kaagad. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio. Ayun. Alam mo, kaya ano ito sa akin napakagandang pangyayari ito na kung saan ang ating PNP chief personal ho niyang inaasikaso yung mga ganitong pangyayari ng mga palpak na pulis. Alam nyo, sana lang humihingi ako ng patuloy na tulong sa ating PNP chief. Ipagpatuloy nyo po yung inyong ginagawang paglilinis sa kapulisan. Kung meron man dapat talagang i-priority ang ating gobyerno, yung paglilinis sa kapulisan. Marami ho tayong mga nadumihang kapulisan dahil na siguro din nung mga nakaraang, hindi ko naman sinasabi dahil kasalanan ng mga presidente, pero 'di ba naalala ninyo before PRRD napakababa ng kanilang sahod. At the same time mababa na nga ang sahod nila, grabe pa ho ang minsan pananagutan nila. Ngayon, nung tinaas ni Pangulong Duterte ang mga sahod ng kapulisan, mga sundalo, mga uniform personnel, gumanda. Okay? Pero dahil nga po ngayon na yun doon sa MUP na binabalak nila na magko-contribute na yung mga pulis, marami na naman po sigurong magagalit na pulis dito. Pero gayunpaman, sa mga kapulisan na nanonood dito, mga kakilala natin na nagsasabi, kasama nyo ako sa pakikipaglaban nyo sa MUP. Talagang babatikusin natin yan. Hindi ako papayag na hindi i-voice out ang mga damdamin ninyo patungkol ho dito dahil talagang mali. Sa akin, kung meron tayong dapat bawasan, ang daming dapat bawasan. Sabi nga, di ba, mismo si Mayor Magalong, ang dapat bawasan yung unwritten na pork barrel na iniba-iba ang pangalan. Isa yun. Aside from that, yung mga korupsyon sa mga departamento o mga proyekto na grabe ho ang taas ng kaltas ng mga nagpapasok sa bidding. Di ba ho? Yun yung mga dapat talagang gamitin na ng gobyerno para ho dito sa MUP. Dahil, again, hindi po ordinaryo ang trabaho ng isang pulis. Kung yung mga justices nga natin, di ba? Kaya nga sinasabi nila, bakit kami lang mga pulis ang tinitingnan nyo at sinasabi ninyong hindi self-sustaining yung pensyon? Bakit yung mga justices din natin? Hindi naman nila sinasabing direkta yan. Siyempre, mahirap na. Kaya ako na nagsasabi. Ibig sabihin, hindi lang upang, hindi unique yung ganong setup na hindi nagbibigay ng pension. Sa justice din, ganon din po sa ating pong mga korte. Anong ibig lang sabihin nun? Mali o miss yung commitment o sabihin na natin yung priority ng gobyerno na ito na gagastusin. Di ba? Ang daming ginagastos na hindi naman kailangan. Ang daming, sabi ko nga yung maharlika na lang Yung maharlika na yan, investment yan Kung may sobra ka, okay ka mag-invest. Alam mo, meron akong kausap isang araw isang negosyante. Tinanong ko sa kanya kung paano ba dumiskarte, paano kayo yumaman, paano ganito. Etong negosyante to, galing dati itong OFW. Na yumaman, ngayon may mga pag-aari ng restaurant. Ayaman unahin ito ngayon. Isa sa mga sinabi nga niya, aside from mag-invest ka sa mga real estate, isa sa sinabi niya, ang sikreto ng buhay dapat i-invest mo yung pera mo, pero hindi dapat lalagpas ng 50% ng iyong savings. Bilis-kilos, salamat po. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, dapat meron ka pa ring savings. Ibig sabihin nun, may priority ka. Yung i-invest mo, yung sobra lang ika nga.
yung 50% mo, kahit pa paano, kaya kanyang ipa-hospital kung may nangyari sa'yo, kaya kanyang, alam mo yun, for emergency, ika nga. Sa madaling salita, ang investment na salita ay para lang kung may sobra. Di ba ho? Ang problema, tayo mag-i-invest doon sa Maharlika Fund o na yan, hindi naman sobra ang pera natin. Sobra ang ninanakaw ng mga politiko. Pero yung pera natin hindi ho sobra. Sa katunayan, kulang-kulang pa nga po. Diba? Wag naman po natin isakripisyo ang ating mga pulis dahil ho, we demand so much from them. We demand so much from them. The fact nga na isipin nyo to, diba? Alam nyo ba na sa tanan ng buhay ko, isa lang ang lagi kong naaalala pagdating sa mga pulis natin. Kasi may mga kaibigan nga po tayo. Laging sila it's either Pasko, wala sa pamilya, o New Year, wala sa pamilya. Ganun sila di ba? Kasi nga po, trabaho nila yan. And they cannot say no. At the same time, sabi ko nga sa mga to kaya nga di ba nachichismis minsan itong mga pulis matutulis daw. Kasi sa bawat kanilang pinagdedestinis, yung kanilang destinasyon o yung kanilang destino, may mga asawa daw. O jowa. Hindi ko masasabi lahat. Pero gayon pa man, kasi nga po, wala silang pag sinabi ng napolitika sila, ayaw sa kanila nung kanilang chief. Di ba? Ilalakad, ilipat to sa iba. Ayayari ka, di ba? Tama naman, di ba? Wala silang reklamo. Hindi pwede. Ganun kahirap ang maging isang pulis. So, sana lang po, mapag-isip-isipan ng ating gobyerno uli na wag na natin pakialaman yung pensyon. Ngayon, so far, parang tumahimik Hindi ko alam kung yan ba'y pagtanggap na hindi na natin ipupush yan at tatahimik na lang para hindi naman pangit tingnan o ipupush pa rin nila. Diba? Sana, maano lang. O, ito, pag-usapan na natin itong isang malupit na usapin. Performance will start momentarily.